Bilang isang tao mga kapatid, ako naniniwala kasi ako sa Bible at naniniwala ako na tayo ay nilikha ng Panginoon Diyos mula sa alabok ng lupa, no? Ayon sa kanyang imahe. Pero syempre ang mga scientist o ang science ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ang sinasabi nila ang mga tao daw ay nagmula, no, sa mga lahi ng unggoy dahil nga doon sila tinatawag nilang evolution ni Charles Darwin. So eto, mula sa kaibigan natin, munting kaalaman mga kapatid, no? Panonoorin natin to, tingnan mo Napahiya tuloy ang mga scientist o science dahil napatunayan na pala ang tao galing talaga sa lupa. Uy, paano kaya nila napatunayan yan? No? Yan ang ating aalamin mga kapatid. So hawakan na ninyo ang inyong mga pananampalataya mga tol. Kayo ba ay naniniwala at nananampalataya kay Charles Darwin? O kayo ay naniniwala at sumasampalataya sa dakilang may lalang sa ating lahat, mga tol? So ito ay ating panonoorin na. Huwag na natin patagalin to. Panoorin na natin. Napakahiwaga talaga ng pagkakagawa sa mga tao dahil isipin mo, hanggang ngayon malago na ang kaisipan ng mga eksperto at maunlad na ang sayantipiko, marami pa rin mga karamdaman hindi malunasan. Tama. Saka tignan mo mga fingerprint natin mga tol ano natin yan, bawat isa sa atin meron tayong unique na fingerprint, walang magkakatulad, walang magkakapareho. Ganun din yung mga DNA natin mga tol. Yung DNA natin, yun yung ano natin, nagsasabi kung ano ang hugis ng mata, hugis ng katawan, kulay ng balat. Diba? Wala ring magkakatulad na ganyan mga tol. Paano nila i-explain yun? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakagawa ang tao ng isang piraso ng buhok na hindi gawa sa artipisyal na material. Subalit sa kabila niyan, marami pa rin nagsasabi na ang tao daw ay nanggaling sa unggoy. Ayaw nilang tanggapin na ang tao ay nagmula sa alabok. Ngunit patutunayan natin gamit lang ang Biblia na ang tao ay galing mismo sa alabok. Ano ang sayantipikong patunay na ang katawan ng tao ay nagmula sa alabok ng lupa gaya ng sinasabi ng Biblia? Sa kaisipin mo ang bawat nilalang dito sa ating daigdig ay may mga purpose yan. At may talagang nagdisenyo, hindi yung tipong walang nagdesign. Imagine mo mga tol, ang magulang, ang isang ina, di ba hindi niya kontrolado mga tol kung ano magiging itsura ng anak niya. Kasi kung pwede, syempre bakit ka gagawa ng may kapintasan? Di ba gagawa ka ng isang perpektong anak? Di ba? Maganda ilong, maganda mata, maganda hugis ng katawan, maganda buhok, maganda ang tawag dito, ang balat, di ba? Pero tayo, kung ikaw ay isang nanay o ikaw ay isang babae, magbubuntis ka, 'di ba? Nabubuo 'yan sa loob ng sinapupunan mo pero hindi mo kontrolado 'yan, 'di ba? Hindi mo kontrolado. Biruin mo mga tol, bakit ang ilong natin may dalawang butas na nakaganon, hindi nakaganon? 'Di ba? Bakit yung mga mata natin may kilay, may makapal, may manipis? 'Di ba? Bakit tayo may mga buhok sa uluhan natin? Pero wala tayong buhok sa buong katawan natin. Imagine mo yun mga bagay na ganyan. Diba? Bakit meron tayong mga tenga? Bakit meron tayong bibig, ipin na matitigas? Kasi panguya para paglulunok tayo ng pagkain, di tayo mabubilaukan. Diba may purpose? Bakit tayo may dila, panglasa? Sino nagdisenyo niyan mga tol? Anong alam natin sa mga bagay na ganyan? Tayo nga lumaki na lang Hindi natin alam yung parts of tongue natin Diba? Hindi natin alam yung mga nasa loob ng katawan natin, 'di ba? Tumatakbo yan, nabubuo yan unti-unti sa ating sa loob ng katawan ng isang ina. May nagdisenyo kasi ng tao, mga tol. May gumawa kasi sa ating lahat. At tayo ay hindi dahil sa isang evolution lang. Ang katawan ng tao ay binubuo ng mga materyales at mineral na matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Tulad ng oxygen na matatagpuan din sa lupa na matatagpuan din sa tao. Kung ang tao ay meron 65% na oxygen, ang lupa naman ay meron 46%. Ang tao ay meron ding carbon na 18.5%. Ang hydrogen naman ay 9.5%. Sa madaling salita, ang 59 na elementong natagpuan sa katawan ng tao ay lahat ay matatagpuan sa crust ng lupa. Ito ay kamangha-mangha dahil ang sinasabi ng Biblia ay ganap na tumutugma sa sayantipikong komposisyon ng isang katawan ng tao.
Ngunit ano ang sinasabi ng Bible tungkol dito at bakit magkaparehas na kung ano meron sa karas ng mundo meron din ang tao? Ganito unang basahin natin ang Job 19. Ganito ang sinasabi, "Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako? Ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito?" Sa makatuwid, dito ay sinasabi na ang tao ay uuwi sa alabok o sa lupa. Totoo, mga tol. 'Di ba? Dahil sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. 'Di ba? Wala tayong magagawa diyan, mga tol. Kahit na gaano ka kayaman, ikaw na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo kayang pigilan 'yan. Hindi mo 'yan magagawa ng paraan. 'Di ba? Yung iba, mga mayayaman, nagpapapasok sila doon sa tinatawag na ang tawag dito, yung cryo, yung ipapasok ka doon sa malamig na isang lugar kasi dinidiscover na o pag na-discover na daw ng tao, pwede ka ulit buhayin sa darating na mga panahon, mga tol. Well, duda ako sa mga ganyang mga bagay, mga tol, no? Pero sabi nga, kahit gaano kakayaman ay hindi mo mapipigilan ng pagkalagot ng iyong hininga. Dahil tayo'y tinakdaan na ng kamatayan, mga tol. Hindi pa man tayo pinapanganak sa lupa. Nakasulat na yung kapalaran natin. Pinatutunayan niyan sa aklat ng Genesis. Ganito naman ang sinasabi sa Genesis 3:19. "Sa pagod at pawis pagkain mo'y maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin." Etong tagpo naman ito yung nagkasala na si Adan at Eva. Biruin nyo, mga tol, sila Adan at Eva, hindi nila dapat maranasan yung ganito eh. 'Di ba? Hindi nila kailangan magtrabaho, hindi nila kailangan maghanap buhay. Kasi lahat ng mga pagkain ibinigay na sa kanila eh. Nandoon sila sa loob ng halamanan ng Eden. 'Di ba? Andiyan ang mga hayop ibinigay sa kanila, 'di ba? Kakain na lang sila ng kakain. Pero dahil mula nung nagkasala sila, mga tol, at natukso sila ng dyablo, eto na yung sumpa. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, mga kapatid. Ibig sabihin, paghihirapan mo yung kakainin mo. Kaya nga makasalanan yung mga tamad-tamad, di ba? Maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ibig sabihin, tayo ay magtatrabaho, maghahanap buhay, hanggang sa tayo ay mahimlay, mga tol. Walang katapusang paghahanap buhay. Kahit sabihin natin yung yung tipong marami ka ng negosyo, 'di ba? Yung tipong nagbabakasyon ka na lang, kumikita. Nagtatrabaho pa rin yung mga yan, yung isip pa rin yan, nasa negosyo pa rin nila. Kapag may nangyaring aberya sa negosyo nila, natrabaho pa rin nila yun. Talagang walang katapusang trabaho, mga tol, no? Wala talagang katapusang trabaho. Sa madaling salita, mga kamunti, yung nakikitang mga elemento sa crust ng Earth ay siyang nakikita halos sa tao. Walang pagtatalo na kung uunawain natin ang Biblia, una pa lang may paliwanag na ang ating Panginoon. At talagang hindi maitatanggi na sa lupa tayo ginawa, tulad pa rin ng sabi sa Genesis 2:7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kaya sa aking opinyon, bigla kong naalala yung tungkol sa Pilipino na nakadiskubre ng antibiotic. Ganito kasi yun, noong taong 1949, nagpadala ng sample ng lupa mula sa kanyang bakuran sa Iloilo sa Pilipinas na si Dr. Abelardo, isang Pilipino sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Sinuri ang lupa ng maigi ng kumpanya at nagawang maiwalay ng iba pang mga tagasaliksik ang mga dapat ihiwalay na kung tawagin ay erythromycin mula sa mga metabolic product, Streptomyces erythraeus na nakita mula sa ipinadalang sample ni Dr. Abelardo. Dito ay nakuha nga ang erythromycin upang makagawa ng isang antibiotic na may kakayahang gumamot ng iba't ibang uri ng karamdaman. Dito, mga kamunte, naisip ko, opinyon ko lang, sa lupa kinuha ng nasabing Pilipino doktor ang nasabing gamot. Dahil tulad ng sinasabi ng Biblia na kung ano ang merong karamihan sa crust ng Earth, meron din sa katawan ng tao. Malamang, may posible din sa lupa na makakuha ng gamot para sa katawan natin tulad ng ginawa ni Abelardo. Totoo naman, mga tol. Kasi ngayon ang ginagamit natin, mga synthetic medicine, mga lab medicine na lang yan, mga yan. 'Di ba? May mga may mga side effect.
no? Imbis na humaba ang buhay ng tao, actually pinapaigsi pa nga nun kasi bibigyan ka ng gamot, gagamutin 'tong sakit na 'to, tapos ang side effect niya maaapektuhan yung ganitong part ng organ mo. So, gagamutin din naman yun ta's may side effect naman yun na ganito naman mangyari sa ibang part ng organ mo. Pero imagine mo yung mga sinaunang tao, wala pa namang mga synthetic medicine. Saan ba sila kumukuha ng gamot para sa katawan nila, 'di ba? Sa mundo rin, halaman, sa lupa, 'di ba? Kasi yung sangkap ng katawan natin, mga tol, is andudun din, no, sa sangkap na makikita natin sa kalupaan, sa mga halaman, 'di ba? Doon din nila kinukuha yung mga pinanggagamot nila, mga tol. Saka tingnan mo, hanggang ngayon nadi-discover nila maganda daw yung mga putik, 'di ba? May mga mudbat kasi maganda daw yun sa balat. Imagine mo yung mga gano'ng mga bagay, 'di ba? Kaya nga totoo talaga, mga tol, yung mga nakasulat sa Bible, 'di ba? Kasi bago mo ayusin yung isang component, dapat yung mga piyesa niyan ano rin, tugma din dun sa inaayos mo, 'di ba? Yung mga minerals na makikita natin sa mundo, sa mga halaman, sa lupa, 'di ba? Meron din yung katawan natin kaya nagtutugma. Yun nga lang kasi mas pinadali na ng mga tao para hindi na, alam mo na, gagamutin ka. Gagamitan ka ng lupa, saan ka maghahanap ng lupa? Puro mga sementado na ngayon yung mga puro puno na ng mga insecticides sa mga bacteria, 'di ba? Ipa-process pa 'yan bago ka gamutin. So mas pinadali na nila, no? Gumawa na sila ng mga synthetic na bibili mo na sa mga butika para pag kinailangan mo ng sakit, isang inom lang ng tableta, giginhawa na pakiramdam mo. Yun nga lang, may mga side effect. Minsan mahihilo ka, mag-groggy ka, 'di ba? Ganun yung ano. So, hindi talaga perpekto din, mga tol, yung mga ginagawa ng tao, no? Kaya kahit yung mga yung mga pinanggagamot sa cancer o yung ibang cancer, hindi pa natatagpuan yung gamot sa diabetes, 'di ba? Hanggang ngayon wala pang gamot, mga tol. Pero kumain ka lang daw ng mga healthy foods, Kumain ka lang ng gulay, kumain ka lang ng mga masusustansyang pagkain, bawasan mo lang yung tamis, 'di ba? Mananatili kang buhay ng mahaba pang panahon, 'di ba? Nasa mundo talaga ang kasagutan. Yan ay opinyon ko. Isa lang ang ibig sabihin nito, makapangyarihan ng Bible at ang pagkakalikha ng Diyos sa sangkatauhan sa mundong ito. Alright, mga kapatid, no? Ang Bible, diyan nasusulat ang mga salita ng Panginoong Diyos. Gabay natin yan. Sa dami nga lang na pagkakasalin-salin at nag-iiba-iba ang mga kahulugan nito dahil sa mga modernong panahon, maraming mga salitang magkakatulad pero iba ang ibig sabihin, mga tol. Nalilito rin yung mga tao kasi hindi naman lahat daw nang babasa ng Biblia o nababasa ng mga salita ng Panginoong Diyos sa Biblia ay mauunawaan ng lahat, mga tol. Kaya nga merong nag-aaral pero nagpapaunawa sa ating ganyan, mga kapatid. Pero dito sa mga ganitong bagay, hindi na natin kailangan pa ng malalim na pag-unawa. Makapangyarihan talaga Panginoon Diyos at siya ang lumikha ng ating daigdig. Lahat ng kailangan natin nandirito na sa daigdig natin. Kailangan na lang natin 'tong pagyamanin. Pero syempre, yung ibang mga mayayaman, imbis na pagyamanin nila 'tong daigdig, ang ginagawa nila, pinopondohan nila para i-terraform pa yung ibang planeta. Nandirito na nga tayo sa planetang lahat ng kailangan natin nandirito na, pauunlarin na rin. Ewan ko kung bakit gusto nila magsimula from the scratch. Wala nga talaga silang magawa na no, sa pera nila, mga kapatid. Pero ako, naniniwala talaga ako na tayong mga tao ay nilikha ng Panginoong Diyos mula sa alabok. No, siguro hindi na tayo mula sa alabok talaga ngayon kasi mula na tayo sa nanay at tatay natin. Pero yung panimula, no, sa panimula, hindi tayo nag-evolve lang from another species. So isipin mo, kung nag-evolve tayo from another species, o saan nanggaling naman yung species na yon? Kung nag-evolve din siya, o saan nanggaling yung species na yon? At kung nag-evolve lang din ulit yun, o saan nanggaling yung pinanggalingan niya, 'di ba? Walang katapusang pinanggalingan 'yan. Isa lang talaga, merong gumawa at merong lumikha sa ating lahat. So yan ang ating dapat paniwalaan at sampalatayanan, mga tol. So alright, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.